Okay, nakatulog ako. Supposed to sleep in Bikutan, pero napagod ako kasi medyo na-stress ako kanina. Not really na-stress, but nasabugan ako ng things to do. It's a good thing hindi pa ako bumabalik ng Bikutan. So, a lot of things. It's a good thing I met a lot of good people, good connection. Um, And I'm grateful for them because lahat naman pinag-usapan namin negosyo. Nothing bad, nothing na siraan, whatever, you know. And then, yun nga, so I went to finish yung project namin sa BGC na renovation. So, nagreklamo yung client, may konting patsi-patsi, so inayos namin. And then kinuha ko yung lababo, which I'm gonna bring to Zambales. Kasi nga, ayaw niya yung lababo, pinalitan ko. So, ganun kami. Ayaw mo yung lababo, nagkamali kami, hindi namin pina-approve, then papalitan namin. Anyway, short topic lang, ano. It's of course, I'm watching all this YouTube, no? And ito lang comment ko, no, about yung controversy about Amy Marcos and Inday Sara. Okay? Well, I said my piece already. Ayoko yung paulit-ulit ako. Sabi ko, I will vote for Amy Marcos. And that's it. Kasi para bang eto ang daming, like eto si Panelo, no? Magsasalita kayo, di ba, na para bang hindi pa nga Vice President pa lang nga si Sara. And then, kung paano nyo kontrahin, yung para bang, yan, si Banat Bay, si Panelo, marami-rami yan, mga vloggers na DDS, which, for me, doesn't have so much credibility. No? Well, Maharlika, let's talk about Maharlika, no? Si Maharlika galit na galit kay Amy yan because niloko siya ni Amy na nangako daw sa kanya si Amy na i-confess niya yung na magsasalita si Amy na i-confess niya si Bongbong daw ay nagdodroga, which is never ginawa ni Amy. Kaya galit na galit si Maharlika. Like sinabi niya, never again Marcos, blah 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 blah, never again. Number one, ikaw nangampanya kay Bongbong Marcos. Tapos, eto si Inday Sara na nakipagbati lang kay Amy Marcos for senator, kung itrato nyo parang kriminal. Diba? Yung ano bang, sino ba unang, di ba? Anyway, I don't wanna throw stones at people, no? Kung sinabi ni Sara na i-endorse niya si Amy, karapatan niya yon. Hindi naman niya ipinipili sa inyo, hoy, boto nyo to ha. Hindi pwede hindi. Sinabi niya ba yon? Nakuha nyo? In the same sense, na hindi nyo dapat husgahan din si Sara for endorsing Amy. Kung ano mang deal meron silang dalawa, hindi nyo alam yon. That's number one. Hindi nyo alam kung ano pinag-usapan nila. Tingin nyo si Sara tatanga-tanga yan? At tingin nyo rin si Amy bobo yan? Of course. These two ladies are very intelligent beings. They're not stupid. Naalala nyo nung nag-vlog ako before, nasabi ko, I was hopeful for the Marcos administration. Although I wanted really Sara to run during those times. Sumakit loob ko talaga because I was glued sa TV. Yung pinalalabas silang live sa Comelec, yung si Sara,
inaabangan na pagpunta, pag-file ng candidacy, and then aabangan kung ano yung ipapile niya ba, vice president ba o president. Kasi to that last minute, even Bongbong Marcos doesn't really know kung ano yung ilalagay ni Sara Duterte doon sa candidacy. Are you aware of that? O hindi nyo alam yon? Last minute, hindi alam ni Bongbong. Hindi alam ni Amy. Not even the father knows kung ano ilalagay ni Sara. Okay? Well, it's a no. I can explain what happened during that time. I can understand now Sara Duterte kung bakit siya nag-vice president. It's because gusto niya bumaksak yung isang tao na tumatakbo as vice president. Hindi pa sila magkasundo ng tatay niya noon. Pero ngayon magkasundo na sila. Okay. So, hindi niyo ba napansin right after the flight, biglang na sila kagad, nag-shoot right away? Kumbaga nakaayos na, pati yung script. Okay? May utos yon from President Duterte. Sinunod. Ayaw na ni Sara. Hindi nyo lang. Kasi yung mga alam nito, mga to, hindi nila alam eh. I mean, kulang kayo sa information. Okay? Eh nagkataon, mas marami ako sa inyong mas marami akong leak sa inyo, kahit politician kayo, mas marami akong leak. Tingin nyo biglang nagbago lang yung mind ni Sara Duterte na pagbalik ko parang gusto kitang endorse. Tapos naka-ready na yung script, naka-ready na yung production. Diba? For Camille, for and now it's now it's sino ba yung huli niya in-endorse kaya? Si Marcoleta. Actually, marami pang in production. Para lang, may source naman kayo sa akin. Marami pang production na endorsement. Hindi pa tapos. Pati sa congressman. Kasi ang sabi ng tatay, instruction na si kaya pinauwi. Ano ginagawa mo dito? Sabi ni President Duterte. Ano ginagawa mo dito? Ang trabaho nandoon, hindi dito. Hindi dito sa Hague. Mautak pa rin yung matanda kahit nakakulong na siya. Iniisip niya pa rin yung taong bayan. Okay? So sabi ni Duterte kay Sara, we have to make sure makuha natin yung number sa Congress, makuha natin yung number sa Senate as majority. Then we can impeach. Number one, throw Romualdez out of the speakership, and then they could impeach Bongbong. Bakit pumasok si Amy? Okay, eto na. Amy made an arrangement. Okay? Alam niya, babaksak na ang kapatid niya. Okay? So, siya ang saving grace. So, yung mga makamarcos, huwag kayong magagalit kay Amy. Sinasalo niya si Bongbong Marcos. Palagay mo si Lisa gagawin sacrificial lamb. Malamang. Galit siya kay Lisa eh. Pero si Bongbong isi-save niya. Pag nagkaroon ng coup, pag nagkaroon ng people's power, at pag nanalo sila sa May 12 election. Kasi maaring ma-impeach si Bongbong at makasuhan at makulong. And then baka nga, dahil galit na galit yung mga tao, maaring iparada sa luneta yan. Ipaparada sa luneta yan. Ngayon, kung si Lisa iparada sa luneta, okay lang ako. Okay? Pero si Bongbong, alam nyo si Bongbong talaga naman, hindi naman. For me, eto ako lang to Bongbong was never the mastermind.
sumusunod lang yan kay Lisa Marcos. And si Romualdez. Yung dalawa ang super active na at the last minute nag-aaway na silang dalawa. Nag-aaway, true enough. Nagkaroon ng shouting match, sunod-sunod yun, kasi nga si Romualdez, unstoppable na. Parang feeling God na siya. So, tinakot naman siya ni Romualdez. Sabi ni Romualdez kay Lisa, pag hindi ka tumigil, i-impeach namin yung asawa mo. Which is, they can. They can, really. Kasi, hawak sa lieg ni Romualdez lahat ng congressman. Bakit? Ilang milyon-milyon? 50 million, 100 million. Give. Ayuda, akap, non-stop. Siguro, nakaka 1 billion na ang bawat congressman. Lagpas. Sa paano mo hindi sasambahin sa paa si Romualdez? Hindi na sila, yung mga congressman, hindi na sumusunod kay Bongbong. Hindi nyo ba napansin? Pasalamat kay Mama Romualdez, di ba? Kay Mama Sang. Hindi na sabing, pasalamat kayo kay BBM, kay Presidente, galing lahat yan. Hindi, Romualdez. So kung ano man yung pinaggagawa ng Congress, walang kinalaman si Bongbong dyan, please. Walang kinalaman si Bongbong. Hindi sinabi ni Bongbong, i-contempt niya yan left and right. Hindi sinabi ni Bongbong, makipag-cooperate kayo sa ICC. Okay? Ang nag-orchestrate niya sa ICC, yan ang common ground naman ni Lisa sa kanila Romualdez. Na ipa-ICC si Duterte. So, tama nga yung sabi ng isang vlogger. Ano kinalaman ni Bongbong dyan? Si Bongbong alam nila mag-end na by in 3 years time. So, kung sino man is working behind the back ay yung mga taong nangangarap sa 2028. Sino ba yan na ayaw sa power? So, si Lisa Marcos, si Romualdez, di ba? Sila dalawa lang naman eh. Wala na iba. So, minsan nag-aaway sila. Si Lisa may panakot kay Romualdez. Si Romualdez may panakot kay Lisa. So, they cannot do it to each other. Okay? Actually, may deal pa. May secret deal. Kaya lang di ko pwede sabihin sa inyo. May secret deal yung pag-vice president ni Sara at ni Bongbong, yung unit team. May secret deal yun na silang dalawa hindi nila pwede ilabas yon kasi ikalalaglag nilang dalawa yon. Okay? It involves money. Okay, so yun lang masasabi ko. Ayoko magsalita. Pero bago kayo dumaldal minsan, alamin nyo muna yung mga facts, alam nyo yung mga muna yung behind the back. Hindi yung, ayoko na yan. Hindi ko na ayoko na si Sara kasi ine-endorse niya lahat ng Marcos. Lahat ng Marcos masasama. Katarantaduhan. Number 1, ang mga Marcos. May pera na yan eh. May hidden wealth na yan. Hindi na kailangan magnakaw pa ng yan. Ang nagnanakaw yung walang hidden wealth. Yan, si Romualdez, si Lisa Tanas. Di ba? Si Lisa Tanas, na ang nanay, parang taga-silbi lang sa Hacienda Luisita. Because they were the poor Aranetas. Okay? So, kunyari si Bongbong walang alam kasi si Bongbong cool lang siya. Yung para bang, go ahead. Parang yon. Go ahead. Sige, gusto niyo yan. Bahala kayo. Basta ako dito, happy ako. Okay? Nagdodroga man siya, wala tayong pakialam. Private life niya yun eh. Di ba? Inatak ko ba si Bongbong sa bangag?
Bangag tawag ko sa kanya, pero hindi ko siya, yung sinabi mong bangag, hindi naman sinasabi ko na kini-curse. Misa ako bangag, 'di ba? Nung bata ako, bangag ako sa alak. So it's just a term. Pero yung tao, naniniwala ako si Bongbong is not the type na maghihigante, magpe-persecute, na ipaplano para ipadala si Duterte sa Hague. It was Lisa Tanas. Wala kinalaman si Bongbong doon. Wala kinalaman. I mean, in fairness, alam nyo, pro Duterte ako, pero inaalam ko na, inaalam ko naman yung mga facts kung sino dapat sisira at sino dapat bitayin dyan pag nagpalitay regime. Okay? So nakakaawa kasi the people behind him are destroying his name, he's destroying his legacy. Okay, palagay mo na si Bongbong rin, sinisira niya yung sarili niya because siya sa bisyo, inom, diet coke. So, karapatan niya yun. Wala tayong magagawa. Gusto niya yun eh. Yun ang gusto niyang buhay. Wala ako karapatan na, hoy, Bongbong, huwag ka mag-droga, gano'n ha. Huwag ka, bawal yan ha. Look, it's their life. They wanna die early, let them die early. Wala tayong magagawa dyan. Okay? So, yun lang yung point ko. So, yung mga kumukontra kay Sara Duterte dahil ini-endorse si Amy, hindi naman nyo alam yung secret deal. Hindi naman nyo alam yung what's going on. Okay? Yung pinagdadasal ko noon nangyayari na. Okay? If you re-reviewin nyo yung mga past vlog ko, na may pinagdasal ako, sana ito gawin ni Amy. So, ngayon nangyayari na. Okay? So, yun lang yun. So, yung masyadong mga nag-unsubscribe ako. Kay Banat Bay, nag-unsubscribe ako. Nagpi-feeling matalino eh. Nagpipiling ka matalino, hindi naman ka talaga matalino. Noon ka pa naman talaga galit kay Sara eh. Noon ka pa naman galit kay Sara. Di ba? Ang binoto mo naman hindi Sara Duterte, ang binoto mo si Yorme saka si Willie Ong. Kaya huwag ka magpapanggap na pro Duterte ka. Tumigil ka nga, na-interview mo lang minsan eh. Di ba? Yung mga nagmamarunong dyan. Now, Maharlika, I respect Maharlika, pero kung nabudol ka man or pinangakuan ka ni Amy, problema mo yan. Ba't ka naniwala agad? Vulnerable ka. Diba? Vulnerable ka. Ako, ilang tao na, trusted, may utang ang loob sa akin, nangako, ginawa? Tiraydor pa ako behind my back. Sinaksak pa ako sa likod. Now, do I blame them? No. Karapatan nila yun eh. At ako naman si tanga, nagpasaksak sa likod. Tinulungan ko, tinuruan ko, and yet ako pala yung sinaksak sa likod. Karapatan niya yon, hindi ko siya binabalikan para magantihan. No. For what? Diba? I want a happy, peaceful life like Bongbong Marcos does, pero Bongbong Marcos does it in a different way. Okay? Lahat tayo may karapatan. Respetuhin nyo yun. Hindi kayo Diyos para manghusga. Okay? Hindi kayo Diyos na ako nang insulto ko, patawa, no? Sarcasm. I use that. Pero I never judge people. I never say, alam mo si Bongbong, pinakamasamang tao yan sa buong mundo. Wala akong sinasabing ganun. Okay? So, ang tao may karapatan. Mag-endorse, magbangag, magganito.
Karapatan nila yon at gawin nyo rin yung karapatan nyo. Kung ayaw nyo iboto si Amy, di wag nyo iboto. Di ba? Kung nagagalit kayo kay Amy, yung mga pro-Marcos naman, nagagalit kayo kay Amy dahil sinisiraan niya yung kapatid niya, mag-isip din kayo kung ba't niya ginagawa yon. Tingin mo ginagawa niya for no reason at all? Think. She's trying to save his brother. Okay? Minsan gagamitin niyo pa ng utak. Okay? Hindi dahil gusto niya ma-elect. Hindi nga nangangampanya yan eh. Parang sinabi niya lang, sige, ngayon, okay, mangampanya ka. Alam kung bakit. Because nakikita niya na yung downfall ng kapatid niya brought about itong Lisa Tanas at itong kay Mama Sang. Okay? Yung dalawang yon na I don't know why siguro naman si Bongbong, alam niyo, Bongbong has a weak personality. Alam niyo yun. Alam na lahat ng tao ng bayan yan. Meron siyang weak personality and inalaw niya mangyari yon. Yun, if ever may mali si Bongbong, yun lang ang mali ni Bongbong. Bongbong was never part of these plans. Medyo inapprove niya pero hindi siya nagplano niyan. Nilagay na lang sa plato yan, Bongbong, eto kainin mo. Yon ang nangyayari sa Malacanang. Ngayon, nagkakaroon ng problema. Bakit? Si Lisa Tanas nasa US. Naka-detain. Naka-house arrest. Merong angkla dito sa paa. Kaya hindi siya pwedeng umalis until further investigation doon sa pagkamatay ni Tantoco. Nag-positive na lahat sila. Kaya yung mga umattend ng party, ano doon? Isa-isahin nyo yung umattend ng party. Ba't nawawala? Checkin mo yung mga social media nila. Magsimula ka sa mga designer. Yung designer. Sino yung kasama ni Lisa na favorite niyang designer? Tignan nyo yung Facebook ko nandito. Lahat sila wala. Ando doon. So, yun lang. Binibigyan ko lang kayo ng info. I hope karapatan nyo. Kung gusto nyo mabuisit kayo. Kung ayaw nyo. Kung ayaw nyo kay Sara, ayaw nyo kay Sara. Kung ayaw nyo kay Amy, ayaw nyo kay Amy. Ako gusto ko silang dalawa. Gusto ko silang dalawa. Gusto ko si Amy. Gusto ko si Sara. At hindi ko hinahatulan si Bongbong. Alam ko si Bongbong meron siyang participation but he was never the planner. Diba? Ayaw niya nga yan eh. Diba sabi niya, po talaga tayo magagantihan. Si Bongbong cool ka lang. Yung peace man yan eh. Peace. Diba? Hanggang siyempre may mga words na ginagamit siyempre si Sara or si Duterte, si Digong, na na-hurt na siya. Na tumatago sa kanya. Kaya minsan nakakapagsalita siya na ano. Pero di ba, never naman niya ginanti. Never niyang huliin nyo yan. Kasi kaya naman niya gawin yun eh. I-house arrest nyo lahat siya. I-ano niya yan. Anyway, he is not in control. Alam niyo man yun, no? Ang in control dyan yung isa. Yung isang kampon ni Satanas saka yung isang mamasang na walang alam kundi mamigay ng pera. Yun lang, yung dalawang yon. Kung meron dapat iparada sa luneta silang dalawa, I don't, si Bongbong is gonna be a part of it. Nakakaawa yung tao. Mahina na nga, weak na nga, wala na sariling desisyon, idadrag nyo pa. Diba? Wala tayong magagawa. He's not in control. Wala tayong magagawa. So, what I'm saying is, hindi niya talaga kasalanan lahat ng mga nangyayari niyan. He was never a part of it. Ang nagpaplano niyan iba. Yes, nag-a-approve siya. Hindi ko sinasabing innocent siya, no? He knows what's going on.
Okay? Pero wala siya magawa eh. May pambluff sa kanya si Mamasang. May pambluff sa kanya si Lisa Tanas. Kasi maraming alam si Lisa Tanas na sikreto ni Bongbong. Ayan, hindi nyo alam, no? Hindi pwedeng ilabas. Ayaw ni Bongbong yon. Maraming sikreto si Bongbong na alam ni Lisa Tanas. Hindi yung ibang babae, ha? Well known naman yung ibang babae. Meron siyang alam kay Bongbong na mga sikreto. Kaya takot din si Bongbong. Kaya hindi niya maiwan si Kampon. No? Si Kampon naman, ginagamit niya to manipulate the Marcoses. Okay? At baka pag-ipon siya ng wealth. Kasi wala naman siya, hindi naman siya kasama sa hidden wealth. Hindi siya magmamana nun. Okay? So, maari pa yung mga anak, pero not Lisa. Imelda doesn't like her. Yung mga palabas-palabas ng picture, hindi totoo yun. Imelda hates her. Okay? So, yun. Hindi naman niya siguro alam yun, no? Ang dami ko na reveal dito, ha? Gusto ko lang i-share kasi nagugulan na ako, ang dami ko napapanood, pero sa loob ko, kasi hindi naman nyo alam yung ganito eh. Kasi hindi mo alam na si ganito, si ganito, kabit ni ganito, si ganito, binayaran niya ng ganito, 2 bilyon. Hindi naman nyo alam yun eh. Hindi nila alam. Hindi pala kayo. Hindi nila alam yun eh. So, never again, never Marcos, never. Katarantaduhan. Okay? So, as you can see, my views, I'm not a fanatic. I only stand with the facts na naririnig ko from reliable people. Ito super lapit to. Okay? So, yun lang. I'm just trying to, haba na pala, 27.